Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience. Dahil mas matagal, nauna ako sa kanila, ito sa mga artista ito sa mundong ito, sa pagsila, sa ating mga nasagap at natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Masasabi ko kabaitan. Alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra masama. Ang Pilipino, mabait kaya lang sumobra. Inano natin, kinunsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon ko if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag-upo sa kanila? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi ito hindi ito minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggalin pag sinabi mo sa huwag ka magpap. Lalo na ang mga mahihirap nasa probinsya. Pag sinabi mo ibenta yan, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili mo bigas na to at saka di ba? Of course, this voter is thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to Dapat yung mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should not, never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So cancer, but kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahili itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Yan po. Good. Agree po, it's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasi viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba? Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit papano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po dun sa mga younger pa na maging wiser po tayo, matuto po tayo. Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right. And mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po yung pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nga sabi po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot.
at magkaroon po tayo ng pag-asa na mabawi po natin kung ano po yung nakuha sa atin. Ang hirap kasi na nung sinabi nila. Ang gaganda po na sinabi nila. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is puno-puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. Nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope tayo. And sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil nga tama, dekada na to, ilang taon na nangyayari sa atin to, ilang beses na tayo niloloko. And yun lang po ang aking prayer, na makita natin yung hope and masolusyonan natin itong problema ng bayan natin. We have a question from Julie Bonifacio. Hindi, tatanong ko lang ito dahil nandiyan na din po tayo sa topic na ito. Kasi may rally pong magaganap, malaking rally, kanan ng rally. Do you intend to participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako basta wala akong trabaho. And, yun nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa na mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption and natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpoprotesta sa atin. So, kung ako po pupunta doon, it's just to make myself heard, hindi po makasakit o makatapak ng ibang tao. Ako po, honestly, I cannot attend any of the protests or what. May schedules po ako sa araw na yun. Gustuhin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, no, ng aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, di ba, nakatayo. They know my stand, all that. Hindi man po ako magiging parte o hindi man po nila ako makakasama. Of course, they have my full support. And like JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa linggo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, kung saang lugar po, kung anong posisyon man po nila, nire-respeto ko po yun, supportahan ko po sila, basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, kundi rin sa ibang bansa, malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being robbed. So, kailangan talagang magprotesta. Even the President himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Eh, mismong presidente nga natin is sumusuporta. Is not disagreeing with it. Sabi niya, tama ito. Mali yung nangyayari. Sumusuporta. So, dapat lahat tayo sumuporta dito sa rally na ito. Lamang po. Very important din kasi yung labas natin yung boses natin and marinig tayo. For so long, nagbubulag-bulagan, nagbibigay-bigiyan ng mga tao. So, as long as yung lang hindi siya political, as long as it's lang yung pag-voice out lang ng nararamdaman, and as long as it's peaceful, we support po.